Kasi nung binalita ko to, yung question ako rito no? Fake news, etc. Dahil sabi ko, pag upo ni Donald Trump, maglalabas siya ng executive order para parusahan niyang ICC. Okay. Sabi ko noon, maglalabas na executive order. Yun po, balita yun. Balita po yun sa ibang bansa. Ngayon po, may video na to. Hindi po si Donald Trump. Yung pong US Congress. Ayan, no? Oh, yan. House Foreign Affairs Committee Chairman Brian Mas. At saka si Representative Chip Roy. In-announce na po yung batas, no? Ayun, antindi. Ang tawag po nila sa International Criminal Court ay illegitimate court. Ayan, the illegitimate court counter batas po pala. Nagpasa po sila ng batas, no? Para yung Supreme Court ay yung ICC ay parusahan ng United States of America. Katulad po ng Pilipinas, ang USA po ay hindi rin kasama sa ICC. Okay. So ano po ang description nila rito? Kaya po matataplaugan eh. Kaya po pala, ito po ang kanilang description dito. Ayan. The Illegitimate Court Counter Action Act. Yun po yung so gagawa po sila ng batas para po parusahan itong International Criminal Court. Yung ipinagmamalaki po ng mga anti-Duterte na magpaparusa kay Duterte ay uunahan na pong parusahan ng United States of America. Naunahan pa si Donald Trump, batas na, gagawa na sila ng batas. Ay hindi pala. Pumasa na pala tong batas na to, kaya lang pinigilan nung panahon ni Biden. Ayan, no? The ICC is an illegitimate court that represent a massive threat to US sovereignty. Bakit po massive threat yan? Katulad po sa Pilipinas. Mahilig kasing manghimasok yung ICC. Yan ang problema ng ICC. Kahit hindi ka membro, gusto ka nilang imbestigahan. Katulad po ng ginagawa dito kay Duterte. Kaya mapapahiya po yung mga mapapahiya po yung mga supporter nitong ICC. Tignan nyo po, yung pinakamakapangyarihan na bansa sa daigdig, nagsasabi po na illegitimate yung korte na yan. Illegitimate po talaga yan kung hindi ka member. Yun yung matagal na naming sinasabi. Bakit ipinagpipilitan ninyo na mag-imbestiga yan? Hindi naman tayo member. Kaya po, paparusahan nila yung ICC. Okay, tuloy natin. Bakit po sila threat sa US sovereignty? Una po, tinutulan na US yung pag-i-issue nila ng warrant of arrest kaya dito po sa Prime Minister ng Israel. Kaalyado po na US yung Israel. Bali-balik ta rin nyo man, kaalyado po ng US yan. Hindi po. Iba, at least po yung Quadcom, kinikilala po ng Pilipinas yung Quadcom. Ito po, pag hindi ka member, tandaan nyo po, pag hindi ka member ng ICC, wala silang jurisdiction sa inyo. Oh, ito po, kaya yung US, sinabihan nila, di ba? Bakit ang kapal na mukha nyong magbigay ng warrant of arrest sa Israel Prime Minister, hindi nyo naman siya miyembro. Hindi nila miyembro eh. Ngayon, nag-iimbestiga rin to sa mga US serviceman, kaya galit na galit si Trump noon. Actually, pinatawa na yan ni Donald Trump, no? Yung dating si Betsoida, yung babae, pinatawa na po ng parusa yan. Frenis po yung mga asset ni Betsoida sa Amerika. Okay, pag
ikaw, ganun pala yun, no? Matindi pala yun pag ikaw dineklara ka ng Amerika na NSD. Ano na nga yung NSD? Hindi ka kumbaga, hindi ka katanggap-tanggap sa mga Amerikano. Yari ka, pati hindi lang sa American soil. Mapipres yung asset mo. Maski sa mga kaalyado ng mga Amerikano. O katulad nito, kaalyado rin tayo ng Amerika. No? Kaalyado po tayo ng Amerika, hindi rin tayo member ng ICC. Iniimbestigahan din nila si Rodrigo Duterte. Galit na galit po yung Amerika, kinakailangan nilang gumawa ng aksyon dahil pag hindi nila inaksyonan, wala pong takot tong ICC. Hindi ka miyembro, i-issuean ka pa rin ng warrant of arrest. Kumbaga, nanggigipit at tinawag pa nila tong mga leftists. Kaya naman pala, mga katropa pala nila yan. Yan po, our bill sends. So ito po ay isa sa batas nila. Pero ang balita nga natin, pag upo ni Donald Trump, magkakaroon pa siya ng executive order. Our bill sends a clear message to the International Criminal Court. We may not recognize you, but you sure as hell will recognize what happens when you target America or its allies. The ICC's attempt to obstruct Israel's right to defend itself has only prolonged the war and prevented the release of American hostages by boosting Hamas moral. O yan. Kaya pala galit si Donald Trump at saka mga Amerikano dito sa ICC. Nakikialam po sa Israel. Merong US meron palang mga US hostage. Ito po ang sabi naman ng Senator Tom Cotton. Barring a decisive response, the ICC now possess a direct threat to the sovereignty of America and our allies. This bill will protect America and Israel from ICC's most recent abuse of power. Yan po. Makinig po kayo. Kayong mga nasa gobyerno na mahilig kumampi sa ICC. Ang tawag ng Amerika sa ginagawa nila ng ICC na pag-i-issue ng mga warrant of arrest na hindi naman nila member ay abuse of power and authority. Hindi pala, wala pala authority. Recent abuse of power. Kaya kawawa po yung ICC, lalo na yung kan na yan. Titignan po natin kung gaano po kayo kagaling. Yan po Isinasabatas nila. Bakit po ibabatas na? Dati kasi executive order lang ni Donald Trump. Nung executive order, binaliktad po, pag upo po ni Biden, binaliktad po ni Biden yung executive order ni Donald Trump na sinasanction niya o pinaparusahan niya yung ICC dahil gusto silang imbestigahan. Gustong imbestigahan yung mga Amerikano, yung mga sundalong Amerikano, kahit wala naman silang jurisdiction. Ngayon, galit na po itong mga Amerikano dahil yung kaalyado nilang Israel ay inisyuhan ng warrant of arrest. Lalo na ngayon, pag inisyuhan nyo ng warrant of arrest, si Tatay Digong, tropa pips yan ni Donald Trump. Speaking of tropa pips, hanggang ngayon, dinideny pa rin po ng PCO na ito pong si Donald Trump ay nag-imbita ng mga world leaders sa kanyang, hindi po ibig sabihin na automatic na inimbitahan sila, aatin na sila sa inauguration ni Donald Trump. Mali po yung sinasabi na walang inimbitahan. Ito kasing mga to, porket Romualdez na yung nagsalita, ganun ba talaga kapangyarihan yung mga Romualdez kahit hindi totoo? Basta sinabi ng mga Romualdez, dapat
masunod kahit na hindi na totoo. Okay. Ayon kay Crisostomo Simon Ibarra, basahin natin yan. Maraming matatas ang katungkulan na Jewish mayayaman at nagpapatakbo na ekonomiya dito sa Amerika. Correct. Di ba? Karamihan po ng mga bilyonaryo dyan, may mga lahing Hudyo. O hindi lang po lahi, Hudyo talaga. Boss man, sa tingin ko, nagsimula ang pagsutil ng Congress. Walang iya. Okay.